Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko Dabawenyo, Davao Region, sa buong Mindanao. Migalab shoutout, maayong gabi sa inyong atanan, sa lahat ng mga Bisaya around the world, hello, migalab shoutout. At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, migalab shoutout po sa inyong lahat, magandang araw po. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon, after ng mga nangyayari nung weekend, no? Si BBM nagdrama, pampalubag loob sa taong bayan sa lahat ng mga nangyayaring hindi maganda sa kanyang administrasyon, lalo na sa isyu ng mga kabataan, ng mga minors ang karamihan na nagagahasa at pinapatay ng dahil sa mga yung gumawa noon ay mga lango or lolong sa ipinagbabawal na gamot. So para mapagtakban ang kanyang millions of pesos na gastos doon sa kanyang birthday noong September 13, na umabot iyon, na estimated, hindi lang yan dyan ha. Huwag lang natin balansin yung duran-duran na talent fee. May hotel, may eroplano na private jet na sinakyan ng banda na yon mula sa ibang bansa papunta Pilipinas. Ulitin natin yan. Yung ginastos doon sa gasolina, sa fuel ng private jet, yung kanilang accommodation, pagkain, etc. So, yun. At hindi pa na busog doon sa Marriott Hotel sa kanyang birthday, nagpa-concert ulit. Nung nakaraang gabi, dahil sa mga atleta yata iyon, at hindi niya alintana na may bagyo na nananalasa sa Pilipinas at yung pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa doon sa Escudasyon dahil sa ginotom ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung siya may milyones, may masarap na pagkain, may aircon at lahat-lahat na ng karangyaan sa buhay ay tinatamasa ni BBM at ni BBM at ng kanyang mga alipores, yung mga nagbabantay ng teritoryo ng Pilipinas ay ginugutom, inuuhaw. Kalain mo rice porridge or lugaw ang kinakain na lang ng mga 60 katao na nagbabantay, na sakay doon sa BRP Teresa Magbanwa na barko doon sa South China Sea. At tubig ulan na lang ang iniinom. Iyon yung masaklap ngayon eh. Kung yung pagkain nga lang, kung tutuusin yun, simple lang yun eh. Madali yun solusyonan ni Bongbong Marcos. Makipag-usap sa gobyerno ng China para sa mga resupply. Pero wala. Naniniwala sa mga sulsul ng Amerikanong gobyerno. O ayan, ang apektado ay ang kapwa niya Pilipino na nagbabantay doon sa Escudasyon na yon. So hindi nila natiis. Na-dehydrate, nagutom, nauhaw. Umalis ang Teresa Magbanwa na barko doon sa Escudasyon. So, anong mangyayari doon? Pagpasukan yan doon ng Chinese Coast Guard, kanila na yon. So, ngayon, umiiyak-iyak siya dito. May padrama-drama si BBM para kunwari, may malasakit dito sa mga kabataan na wawala. Na buwan na ito, mahigit, o 2 buwan na to. Ngayon lang niya naisip. Ito pa yung gagawin niya ngayon, pambato, pampalubag loob, para sabihin siya talaga may malasakit na presidente dahil paiyak-iyak. Huwag na kaming bulahin dyan, BBM. Ito kasi may paano dito yung kanyang summit na 2024, iisang nasyon, iisang aksyon. Tapusin ang USAID ngayon. Los-los mo. Paglolo, oy. So ito, pakinggan natin kung paano nagdrama yung Pangulong Bangag na walang kwenta, no? Balasubas at hudas na presidente na binoto natin. Members of the diplomatic corps, the
International Justice Mission, Sandali, or IGM Chief Program Officer, Mr. Blair Burns, the IJM Vice President, Attorney Samson Inocencio, the Ulitin natin. officials and the esteemed members of the Diplomatic Corps, the International Justice Mission, or IGM Chief Program Officer, Mr. Blair Burns, the IJM Vice President, Attorney Samson Inocencio, Tumatawa pa yung babae doon sa upuan. Nanguuto pa siguro siya. Bangag pa rin itong presidente magsalita. my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good Parang ano pa may hangover pa. As I was listening to the young lady, Aha. Ay, so umpisa na siya magdrama dyan. I could not help but shed a tear. We, wala nga luha. Madrama din ang putang ina. Try to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food. Yun na nga ano. Yung mga tao doon sa loob, kumakain ng mga magagandang pagkain, masasarap. Tapos, yung ulitin ko, yung doon sa BRP Teresa Magbanwa, lugaw lang at tubig ulan ang iniinom. Hindi ka na konsensya doon. Tapos yung mga kabataan na kunwari, wala kang magawa kundi maiyak, maluha. Ulol, Bongbong Marcos, huwag mo na kami daan-daan sa mga drama-drama dyan ha. Wala kang luha, putang ina ka. Kung gusto mong mawala ang mga nangyayari ngayong krimen sa mga minor na ginagahasa at pinapatay, labanan mo yung droga kung kaya mo. Dahil karamihan ng mga nangyayari na yon sa mga krimen na yon related sa droga, Bongbong Marcos. Paano mo labanan ang droga sa bansang Pilipinas kung ikaw mismo ay drug addict? Yun eh. Dahil hindi mo kinumpirma at hindi mo dininay ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na bangag ka noon, bangag hanggang ngayon. Wala kang sinabi doon na hindi totoo. Kahit pamilya mo, kahit asawa mo, anak mo, kahit kapatid mo na si Amy, walang sinasabi. Kahit nanay mo. Tapos nung pinalabas ni Maharlika yung teaser ng video mo nung 2012 kung paano ka suminghot, hindi mo din dininay. Ibig sabihin, addict ka. So, paano mo ngayon kontrolin ang droga sa Pilipinas kung ikaw mismo ay gumagamit? Yun. Tapos paiyak-iyak ka dyan sa speech mo. Paglolo. Continuing to suffer the same fate as he has. And accompanying those tears that I just shed, Wala ka nga luha. shame, Drama. because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, that is not shortened. Kahit saan siya lumilingi kasi mayroon siyang teleprompter kaya ganyan siya magsalita. Sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. And I would imagine in some cases your imagination cannot even begin to fathom what is done to these poor children, to our poor children. Kung makapagsalita, kala mo talagang may malasakit, no? Must know. The Filipino culture, one of the most important part of the Filipino culture is family. We are known around the world for that. We are so well known for it that Filipinos are the number one caretakers of foreign children all around the world. I go and travel. Totoo yun. Kasi ako dumaan ako caregiver dati sa Saudi Arabia. Pero bakit kami nagtatsaga dati nag-aalaga ng kahit hindi namin anak, hindi namin nanay, hindi namin lola? Dahil may sahod. At pangalawa,
Wala kaming mahanap na trabaho sa Pilipinas kaya nagtiis kami sa ibang bansa na nawalay kami sa pamilya namin at maraming mga OFWs na nawasak ang kanilang pamilya. Bakit? Yung anak nalulong sa barkada, nalulong sa droga dahil yung tatay walang pakialam na nang-aano din, gumigimik, yung iba nag-iinuman, yung iba busy sa sugal, yung ibang mga tatay na naiwan or nanay sa Pilipinas nangangabit. O pagdating din dito sa ibang bansa, ganun din. Yung ibang mga OFWs dito, ganun din ang ginagawa. Dahil malayo sa asawa, ano din ang ginagawa dito? Kumakaringking, kimababait lalaki. Pero hindi lahat. Mayroon talaga. Huwag hindi. Dahil ang dami kong nakikita. O yun yung isa yun sa rason. Hindi lang porkit tayo, number 1 tayo, na mapagmahal sa pamilya, lalo na tayo, Pilipinong number 1, nag-aalaga ng mga, dyan sa mga home for the aged sa iba't ibang panig ng mundo, dahil trabaho natin yun. Sinasahuran tayo para mag-alaga. And meet important leaders all around the world. And they say, and I'm talking about kings and queens and presidents and prime ministers. Gusto mo lang They say to sumika? me, I was raised by a Filipino. My second mother is a Filipina. And that's what we Filipinos are. We love our families. We adore our children. And for Huwag ka kasi magdrama. Sabihin mo kung ano yung solusyon sa mga illegal, sa mga human trafficking na yan ngayon na nananalasa, Mr. President, sa iyong administrasyon. Maraming mga rapist na mga addict na nanggagahasan ng mga minors at pinapatay. Yun yung solusyon. Huwag kang magdrama. Nag-travel ako. Kausap ko yung mga hari, mga reyna, mga prime ministers, kung anong klase silang mga uri ng mga tao sa iba't ibang bansa. Wala tayong pakialam doon. Ang pakialaman mo, solusyon. Kung ano para mahinto ang ganitong klase ng mga krimen na nangyayari ngayon sa Pilipinas na walang solusyon. Ikaw, si Abalos na DILG at ang PNP chief na si Marbel, dahil busy kayo, lalo na dyan sa putang inang kongreso na yun na tuwad committee, busy kayo na una doon kay Kiboloy, na busy kayo doon kay Alice Guo, na busy kayo doon sa mga Duterte. Nakapokus lang yung administrasyon mo sa tatlong persona na yon. At busy ka din sa kakasinghot, sa kakaparte, sa kakapangurakot, sa kaban ng bayan. Yan nga, bisihan ninyo, pamimigay ayuda-ayuda. Nakalimutan ninyo na marami pa kang problema ang administrasyon mo, Mr. President. Kung magdrama, drama ka pa, may shed of tears. Saan yung luha mo dito? Putragisto. us to allow this to happen in our country Dahil inutil ka. brings me an overwhelming sense of shame because Umahiya ka pa. being in government, being in public service, we are not doing enough. We must do more. O ano yun? However, I am happy that we O ngayon, you must do more concert. O ngayon, anong solusyon mo doon sa BRP Sierra Madre na umalis dyan sa Escudasyon? Magpapa-concert ka na naman. Para matapalan yung hiya mo doon. Na pinagyabang mo na kahit 1 pulgada, walang makukuha ang China sa atin. Ano ngayon nangyari? 2 isla pa tuloy. Yung Ayungin at Escudasyon na ngayon yung nawala sa Pilipinas. Dahil sa iyong pagiging inotel na commander-in-chief. Busy ka sa kaka-laklak, kaka-concert, singhot. have now together with the Interagency Council Against Trafficking and the Department of the Interior and Local Government. Yes, We tropa. have had now this conference, and the IJM has organized this very important event. We are here today to confront one of the greatest challenges of our time,
The challenges that we face in government are always the challenges that are brought to us by the future. And what exemplifies our future more? What symbolizes our future more than our children? And that is why this strikes at the very heart of our society. It undermines the foundations of what we are, of who we are as a people. In every community that is alive with the laughter and the chatter of children, there Para is kang a pari dark na reality nagwawali. where 500,000 Filipino, 1 in every 100 Filipinos, BBM, magpari ka na lang. Parang doon ka nababagay. Walang kabuhay-buhay ang mga pinagsasabi mo dito. has been victimized. It is an appalling statistic. We cannot allow this to continue. We will not. So, ano solusyon mo? This is a horrible, horrible scourge of online sexual abuse Hanggang salita ka or lang. exploitation of children or OSAP, which remains widespread now in our country. It's not a distant problem. All the victims just faceless and nameless children. Perhaps we do not know them. Perhaps we're not related to them. But they are all our children. They are Filipinos. We do not even have to go through the exercise of trying to imagine, what would I feel if it happened to our children? Doesn't matter. Just look at the child. Think of any child. Any child. They live within our midst, and several may be the sons, daughters of those people we know. Their smiles, their brave smiles, innocent smiles. Wala man lang tayong solusyon. That is our nation's shame. As a sad reality is that many perpetrators are the victims' families or relatives, the very people that we expect to care for them. And as this is a battle that we must not lose, and we will not lose, this administration created the Presidential Office for Child Protection, or POCP, which is a critical step in our fight against this crisis. The POCP will serve as the epicenter of our efforts, bringing together resources and strategies to ensure that every child in our country is protected and supported. On the Bot-bot. legislative side, as is the Anti-OSAIC and Anti-CSAEM Act, as well as the expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, also underscore a relentless pursuit to bring these perpetrators to justice. Ay, Furthermore, narinig na namin yan. Yung sinasabi mong we will bring the perpetrators to justice. Okay? Puro ka lang salita po, tragis ka. Sinabi mo na din yan last year sa iyong Sona, na kayong mga smugglers, mga hoarders and profiteers, your days are numbered. Meron ba? Wala. At yung usaik mo na yan, wala gining ginawa. Bakit? Talamak ang droga, at nang dahil diyan, talamak ang krimen ng mga minors na ginagahasa at pinapatay. Kaya, Bongbong Marcos, tigil-tigilan mo kami sa iyong pambobodol dahil hindi mo na kami mabodol. Tanga na lang ang naniniwala sa iyo. Potragis ka.